Okay, sige. Mula sa mga materyales na binigay mo, may isang tanong na parang ito yung pinakaugat ng lahat. Ang ikalawang persona ng Diyos ang anak ay yung mismong esensya ng Ama? O siya ba ay larawan lang ng esensya? Parang ang lalim pakinggan, no? Pero ayon dito, dito pala nakasalalay lahat. Pag-unawa sa krus, sa sakripisyo, pati na sa layunin ng mga anghel. Tama ka. At para masagot yan, kailangan talaga nating himayin. Ang buong pag-uusap natin ngayon iikot sa kung paano ba ipinapapaliwanag ng source material yung relasyon na yun. At lalo na, ano ba talaga ang epekto nito sa lahat ng nilalang? Sige, simulan natin. May dalawang magkaibang pananaw na binanggit dito, di ba? Ano yung mga yon? Oo. Bale, yung una, sabihin nating opinion 1, ang sabi niya, ang anak ay yung esensya mismo ng ama. Iisa lang talaga sila. Para sa kanila yung konsepto ng pagiging larawan o wangis, lumitaw lang yan nung nagkaroon na ng mga nilalang. Makes sense. Kung walang audience, hindi mo kailangan ng retrato, di ba? Eksakto. Kung kayo lang dalawa, alam nyo na kung sino kayo. So, yung pagiging larawan, naging kailangan lang no may pagpapakitan na. Tama. Ngayon, yung opinion 2 na siyang paninindigan ng material natin, iba ang sinasabi. Naninindigan ito na kahit sa kawalang hanggan, baga pa man magkaroon ng kahit ano, ang anak ay palagi ng refleksyon. Ang ginamit na termino ay sinag ng kaluwalhatian. Teka, parang araw at liwanag, ganun ba? Oo, parang ganon. Hindi mo mapaghihiwalay ang dalawa, pero hindi sila technically isang bagay. Yung liwanag ang nagpapakita sa atin kung ano yung araw. Ang ganda ng analogy na yan, sakto yan. Hindi siya ang mismong kaluwalhatian, kundi yung sinag. Hindi ang mismong esensya, kundi yung refleksyon o yung pagpapakita nito. Okay, sige, gets ko na yung pagkakaiba. Pero bakit ito big deal? Anong implikasyon niyan? Dito na nagiging critical yung usapan. Kasi kung ang anak ay hindi kapantay ng ama, kung mas mababa siya in any way, yung pagsunod niya, ayon sa argumento, hindi na raw yun kababaan loob. Oo. Obligasyon na lang. Obligasyon na. Parang kung yung boss mo ang nag-utos sa'yo, trabaho mo yon. Pero kung yung CEO ng kumpanya, yung kusang nagwalis ng sahig, yun ang humility. Perfect analogy. Yun mismo, ang tunay na kababaang loob, nangyayari lang kapag ang isang kapantay, isang nasa taas, ay kusang loob na bumababa. At mas mabigat pa yung koneksyon nito sa krus. Kasi kung si Jesus ay isa lang na napakataas na nilalang, pero nilalang pa rin ang pagsakripisyo sa kanya, hindi raw yun nagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos. Paanong hindi? Kasi para sa Diyos na isakripisyo ang isang nilalang para sa isa pang nilalang, ang salitang ginamit dito ay karahasan. Pero kung ang Diyos mismo sa katawangan ng anak na kapantay niya, ang nagsakripisyo ng sarili niya para sa mga nilalang, yun ang tunay na pag-ibig, dun lang daw nagkakaroon ng tunay na halaga yung sakripisyo. Okay, malinaw. Ngayon, para mas maintindihan pa yan, may dalawang titulo na ginamit para kay Jesus. Akala ko pareho lang pero hindi pala. Bugtong na anak at panganay na anak. Oo. At napaka-critical ng pagkakaiba niyan sa buong teolohiya ng dokumento. Unahin natin yung bugtong na anak. Sa Korean, Oe Adel. Ito raw ay isang titulo na exclusive, one-time event lang. Ito yung manlilikha na naging nilalang. Yung Diyos na nagkatawang tao. Oo. Walang sino mang nilalang ang pwedeng maging bugtong na anak. Okay. So, yung bugtong na anak, tungkol yan sa identity niya. Yung pagka-Diyos na pumasok sa pagiging nilalang. Paano naman yung panganay na anak? Ang panganay na anak, o madedel, iba naman yung kapasidad. Titulo yan para sa achievement niya. Siya yung una, yung panganay, na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Siya yung naging modelo, parang prototype. So, yung pagiging bugtong na anak, hindi yan matutularan ng tao. Pero yung pagiging panganay, yun yung pwedeng gayahin. Tama, dyan na pumatasok yung konsepto ng mga anak sa pagkukop o yangja. Sinasabi rito na kapag ang isang nilalang hinubog sa wangis ng panganay anak sa pamamagitan ng salita, nagiging anak sa pagkukop. Hindi bugtong, pero mga anak pa rin sila kasi tinutularan nila yung panganay.
Okay. Habang pinapakinggan kita, ang tanong sa isip ko, bakit kailangan ng ganito kakomplikadong proseso? 'Di ba? Bakit di na lang ginawang perpekto agad yung tao? Ano ba yung punto ng pagiging nilalang niya? Ayan, ito na yung pinakapuso ng argumento ng material. Ang dahilan kung bakit ang ikalawang persona ay naging nilalang ay para maging orihinal na huwaran o wonyong para sa lahat. At ang matindi rito, hindi raw ito plan B. Wow, teka. Hindi ito dahil nagkasala si Adan? Ayon sa source, hindi. Ito raw yung orihinal na plano mula pa sa simula. Seryoso? Okay, sige, i-breakdown natin yan. Ang ultimong layunin daw ay para ang mga nilalang ay maging perpekto sa wangis ng Diyos at may malinaw na proseso. Una, ang Diyos ay naging nilalang. Si Jesus ang panganay na anak. Okay, step 1. Yung divine blueprint naging totoo, naging tangible. Pangalawa, dahil doon, nakita ng mga nilalang sa unang pagkakataon kung paano mamuhay ang Diyos bilang isang nilalang. Hindi na lang isang abstract na idea, may live demonstration na. Eksakto. Step 3, tinularan ng mga nilalang yung panganay na anak. At step 4, habang ginagawa nila yon, nagiging mga anak sila ng Diyos. Unti-unti silang hinuhubog sa wangis ng Diyos. Dito ko nagets yung isang punto sa source. Kaya pala, hindi lang utos na mahalin nyo ang isa't isa. Ang Diyos mismo yung nagpakita kung paano. Hindi lang niya sinabi, ginawa niya. Precisely. Ang pagkakatawang tao hindi lang para sa pagtubos, para rin sa pagiging modelo. Kung ganon, ano yung nagsisilbing selyo o patunay sa lahat ng ito? Kasi paulit-ulit na binabanggit yung pagkabuhay na maguli. Anong papel nito sa buong kwento? Ang pagkabuhay na mag-uli, bale yan yung gumaganap bilang opisyal na pagpapatunay. Ito yung formal na deklarasyon. Pero kailangan nating maging specific, ano ba ang pinapatunayan nito? Okay. Para kay Jesus, anong pinatunayan ng resurrection niya? Dito, may mahalagang clarification, yung source. Ang muling pagkabuhay niya, hindi raw ito nagpatunay na siya ang manlilikha. Bagkus, ito yung official na nagpatunay na siya ang panganay na anak, yung ipinangakong Mesiyas sa kasulatan na magtatagumpay sa kamatayan. Ang diin, wala sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan ito ay isang ipinangakong pagkabuhay na maguli. So ang logic ay hindi, wow, nabuhay siya, kaya Diyos siya. Kundi, wow, nabuhay siya, kaya siya nga yung ipinangakong panganay. Ganun nga. Para naman sa mga mananampalataya, yung kanilang pagkabuhay na mag-uli sa hinaharap, yun yung magiging opisyal na kumpirmasyon na sila ay mga anak sa pagkukup. Ebidensya na nahubog na sila sa wangis ni Kristo. Ito yung graduation ceremony nila, kumbaga. Sige, kung yun ang graduation ceremony para sa mga tao, akala ko doon na nagtatapos yung kwento. Pero may isinama yung source na hindi ko inaasahan. Yung mga anghel. Anong kinalaman nila dito? Dito nagiging fascinating. Ikinonekta nito ang lahat sa konsepto ng pagsasakdal ng malayang kalooban. Ang sabi rito, lahat ng nilalang, kasama na ang mga anghel, binigyan ng malayang kalooban. At yung malayang kalooban, by definition, may kaakibat na posibilidad na magkasala. Hindi pa ito perpekto. Teka, pati sa mga anghel, may posibilidad pa rin silang magkamali? Ayon sa pananaw na ito, oo. Hanggat hindi pa perpekto yung kalooban nila. At dito pumapasok yung papel ng mga tao. Ang argumento ay kapag ang isang takdang bilang ng mga saksi o martir, ang term na ginamit ay Sunjo Jangin, ay nagtagumpay laban sa kamatayan, mapapatunay nito sa buong sangnilikha ang katotohanan ng utos ng Diyos. Parang isang cosmic court case. Oo, At yung mga martyr, sila yung exhibit A, B, at C na nagpapatunay na tama ang Diyos. magandang paglalarawan yan. At yung epekto nito napakalaki. Sinasabi na aalisin nito ang lahat ng pagdududa sa isip ng mga anghel at dahil sa ebidensyang yan mula sa tagumpay ng mga tao, yung malayang kalooban ng mga anghel magiging perpekto. Mawawala na yung mismong posibilidad na magkasala pa sila. Sa puntong yon, sila rin ay magiging ganap sa wangis ng Diyos. Gabi, so yung tagumpay pala ng sangkatauan, yung susi para sa kaganapan ng mga anghel.
Mula sa tanong tungkol sa esensya at larawan, napunta tayo sa isang buong cosmological system. Nag-uugnay sa Diyos, kay Jesus, sa tao, pati mga anghel. Isang kumpletong sistema nga, mula simula hanggang wakas. At bilang pangwakas na kaisipan, hetong isang bagay na pwede mong pagmunimunihan, ito yung paulit-ulit na idiniin sa source. Sige, ano yun? Paulit-ulit na sinasabi na si Jesus, nagtagumpay siya sa kasalanan hindi dahil sa banal niyang kapangyarihan bilang Diyos, nagtagumpay siya sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na espiritu bilang isang tao, na may katawang tulad ng sa atin, may kahinaan at tinutukso. So isang tagumpay na nakamit sa human level with spiritual assistance, hindi sa divine level na parang may cheat code. Eksakto. At ang tanong na iniiwan nito ay ito. Kung yun ang pananaw na ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng isang tao na pinuspos ng espiritu, ano kaya ang ipinahiwatig nito tungkol sa potensyal ng isang ordinaryong tao na may access sa parehong espiritu na tunay na magtagumpay at maging ganap sa wangis ng Diyos? Isang bagay na maari mong pag-isipan.